every decision is a seed and every decision has a direction. So, ibig sabihin, bawat desisyon ay binhi. So, ibig sabihin kung ano man yung ating desisyon, iyan yung itinatanim natin. Bawat desisyon ay may direksyon. So, kaya nga ito'y sinasabi tulad na lamang mula sa halamanan ng Eden hanggang sa ngayon, ang pinili mo ngayon ay lalago sa iyong bukas. So, ibig sabihin, yung pagpili natin ngayon, ano man ang pinili natin, lalago man ito or hindi lalago, nasa atin ang choice. So, kaya nga, ang bawat desisyon na gagawin natin ay nagpakilos sa ating buhay na maging mas malapit sa layunin ng Diyos o higit pa rito. So, yung ating mga pang-araw-araw na pagpipilian, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumikilos or paano tayo gumugugol ng oras or tumutugon, ito ay hahantong sa isang destiny. So ito yung ating choice. Kung paano tayo magsalita, gumugol ng oras at tumugon. So ito yung ating magiging direksyon, magiging lugar. Kaya nga sinasabi niya sa Galatians 6 verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reap what he sows. So ibig sabihin, huwag tayong padaya sapagkat ang Diyos ay hindi mabibigo. Inaani ng tao ang kanyang itinanim. Kaya nga, decision determines destiny sapagkat kung ano ang ating binhi na nilagak, iyon yung magiging aanihin natin. So kaya nga ito yung sinasabi na isang makapangyarihang prinsipyo ng principal ng paghahasik at pag-aani. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga aksyon, mga pagpili, at ang ating mga pag-iisip ay may kahinatnan, katulad ng natural na mundo. Kung nagtanim tayo ng mais, so ang aanihin natin ay mais. So ibig sabihin, hindi ka makakakuha ng mansanas o hindi ka makakakuha ng mangga. So kaya nga ang spiritual na buhay, kung ano ang itinanim natin sa ating puso, yan din yung ating iisipin. Ating mga relasyon at ang ating mga paglakad kasama ang Diyos. Sa huli, yung ating destination ay aanihin natin. Kung ano yung ating tinanim, yun din yung ating aanihin. So kaya nga sabi ng Panginoon, do not be deceived. Hindi natin madadaya ang Diyos sapagkat minsan iniisip natin na hindi tayo aabutin ng mga aksyon o kaya kaya nating lukuhin ng Diyos. So ngunit pinapaalalahanan tayo na huwag tayong magpaloko. So kaya nga sinasabi niya, God is not mocked. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi kinuputya. So hindi tayo maaaring madaig o makipaglaro sa Diyos. So kaya nga nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin or nakikita niya kahit nakatago, kahit naman saan tayo magtago, nakikita tayo ng Diyos. Kaya nga, whatever a man sow, so kung ano man yung itinanim natin, ito rin yung ating aanihin. So kapag naghasik tayo ng pagmamahal, kabaitan, panalangin, pagbubukas palad, at ang salita ng Diyos, aani tayo ng pagpapala, kapayapaan, kaunlaran, tagumpay, dahil ang ating itinanim ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung sinasabi na dapat priority natin ang Diyos dahil kung priority natin siya, tayo mag-aani ng kapayapaan, kaligayahan, tagumpay, at higit sa lahat, good health. So kaya nga dito sinasabi, at spiritual ng paglago, kung maghasik tayo ng alitan, buot, galit, hinanakit, kasalanan, pagkamakasarili, pagpapabaya sa Diyos, ang kahinatnan nito ay magpapakita din sa mga tao. Kung ano yung ginawa niya, makikita niya rin. So kaya nga ito yung sinasabi dahil ang salita ng Diyos, kung ano yung naririnig natin, iyon ang isinasabuhay natin. At itinanim sa ating puso, ito yung paghasik. So kaya nga, ay magpapalago sa ating pananampalataya ang pag-aani. So kaya nga sinasabi pa niya sa
Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. So, di ba minsan akala natin yung daan natin ay matuwid, ngunit ito pala ay kapahamakan. So kaya nga ito yung sinasabi na isang mapaninlang paalala. Ang pangangatwiran ng tao ng walang patnubay ng Diyos ay maaaring humantong sa atin sa maling landas, kahit na ito ay tama sa palagay ng tao. So kaya nga ito yung sinasabi, may isang paraan na tilang tama na ipinapakita nito kung gaano mapaninlang ang ating sariling pang-unawa. So kaya nga ito'y maaaring isipin na gumawa tayo ng mabubuting desisyon para sa atin. Ngunit kung hindi ito nakahanay sa katotohanan ng Diyos, maaari tayong kumantong sa kagulo, pagkapinsala, pagkasira. So kaya nga, ito yung kahalagahan ng dapat ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa bawat desisyon na ginagawa natin. So dahil dito, ito yung ngunit ang wakas nito ay daan ng kamatayan. Kapag hindi natin ina-acknowledge ang banal na Espiritu ng Diyos, ito yung sinasabi, but it ends is the way to death, of death. So ibig sabihin, ang huling resulta ng paglakad sa pagtitiwala sa sarili o kasalanan, sa halip na karunungan ng Diyos, ito yung espiritual na kamatayan, pagkawasak at masakit na mga kahinatnan. So kaya nga ito yung sinasabi na ito ay mahusay na ugnayan kung ano ang itinanim natin sa ating pag-iisip o kilos, ito rin yung aanihin. At kung pinili natin ang landas na tama sa ating sariling mga mata, hindi sa kalooban ng Diyos, ito ay nagwawasak tayo ng mga binhing mapagwasak. So ibig sabihin, yung ating itinanim na binhi ay mapangwasak kapag hindi na aayon sa salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, ang bawat mananampalataya ay mabuhay lamang sa salita ng Panginoon. So kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, kung ano ang pananampalataya ay darating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi sa pag-asa sa kung ano ang tilang tama sa atin. So dapat ang pinapakinggan lang natin sa pamantayan ng ating buhay ay salita lamang ng Diyos, sapagkat ito yung tama, ang salita ng Diyos. Walang mali sa salita ng Diyos. Kaya, hello. So kaya nga ito yung sinasabi na dapat kilalanin nating manalig at hindi lamang sa sariling pangunawa, kundi sa salita ng Diyos bilang ating gabay. Ang kanyang salita ay nagliliwanag sa landas ng tunay na patungo sa buhay. So yan yung sinasabi na dapat lahat ng ginagawa natin ay salita ng Diyos. Sa gabay ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, dahil in-acknowledge ko ang Panginoon, tinuro niya kami sa tama. Hindi masyadong malaki ang damage, at the same time, tuwan-tuwa pa yung aming mga puso. Dahil desire naman talaga namin na palitan na yung gulong. So kaya tinuro kami sa tamang tao na hindi kami nahirapan. So kaya nga dito sinasabi na tulad na lamang sa halimbawa na isang lugar ng kapayapaan, paglalaan at perfectong pakikisama ng Diyos sa atin. Kaya nga ito'y sinasabi tulad na lamang sa halimbawa nila Eva at Adan. Si Eva at Adan mababasa natin sa Genesis 2 verse 17. Sinasabi dito, but of the tree of the knowledge of God and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So yan yung sabi ng Panginoon. Pero dahil dito sa pagsubok, hindi naniwala sila Eva at Adan. So ito yung ibinigay ng Diyos kay Eva at Adan, ang lahat maliban sa isang bagay. So ito ay hindi lamang tungkol sa isang prutas, ito ay tungkol sa pagsunod, pagtitiwala at relasyon. So kaya nga, God was saying, sabi niya rito, pagtitiwalaan mo ba ang aking karunungan?
kaysa iyong karunungan sa iyong sarili? So sabi ng Panginoon, sabi ng kasulatan, sabi ng Panginoon sa kanya, you shall surely die. Ikaw ay tiyak na mamamatay. So ibig sabihin, ito yung utos ng Diyos kapag ginawa natin, mamamatay yung spiritual. Nangangahulugan, na higit ito sa physical na kamatayan, kasama dito ang spiritual death. So ito yung spiritual na kamatayan kapag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos. Ito yung paghihiwalay sa Diyos. Ito yung spiritual na kamatayan. So kapag namatay ang spiritual, hindi natin kayang sumunod sa salita ng Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi na emotional, spiritual na pagkasira dahil sa pagkakasala, ito yung kahihiyan at takot. So kaya nga, ito yung kalaunan, physical na kamatayan. So kapag namatay na yung spiritual, susunod ang physical na kamatayan. Ito yung pumasok sa mundo pagkatapos ng pagkahulog or pagkakasala. So kaya nga, ito yung kalayaan na may hangganan. So kaya, hindi nila lang ng Diyos sina Eva at Adan bilang isang robot dahil decision determines your destiny. So, ibig sabihin, tayong lahat, hindi tayo nilikha para maging sunod-sunuran. Tayo ang nagdidesisyon kung ano yung magiging tadhana natin. So, kaya nga binigyan tayo ng kalayaang pumili tulad nila Eva at Adan dahil sa pagmamahal at pagsunod ay may kahulugan lamang kapag tayo ay kusang loob. So, kaya nga ito nang sumuway sina Eva at Adan ay ang kahinatnan, ito ay ang kamatayan ay pumasok sa mundo. At ang kanilang connection sa Diyos ay naputol. So tulad ng mga tao, kapag tayo ay hindi sumunod sa babala ng Diyos, ang ating ugnayan sa Diyos ay mapuputol. So kaya nga ito yung nagpaplano na ang Diyos ng daan pabalik sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Natatalo sa kasalanan at magpapanumbalik sa buhay. So, ito lamang ang paraan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na tayo ay papasukin natin sa buhay natin ng Panginoon Kristo. Tayo ngayon ay magpapanumbalik sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon Kristo, mananatili ang spiritual na kamatayan dahil sa kasalanan na nagawa nila Eva at Adan. At tayong lahat ay nagkasala dahil sa ginawa nila. Lahat ng sangkatauhan, walang sino man ang maliligtas kung hindi tayo tutubusin sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So,